Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Gulo sa Senado, delaying tactics sa impeachment versus BP Sara. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bullias. Naniniwala si dating Senador Richard Gordon na ang mga kaguluhan sa Senado ay para lamang hindi matuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Gordon na kinailangang makuha ng ilang mga senador ang kontrol sa Senado para maaari umano nilang tutulan ng anumang ebidensyang ihahabla sa kanila ng prosekusyon. Sabi ni Gordon, posibleng dahil nakikita umano ng kampo ng mga Duterte na mahina ang kanilang kaso. Alam nila na mahina yung kaso nila, kaya ganito ginagawa. May laban sa loob ng Senado, may laban sa labas, at yung to confuse the public na biktima sila palagi. Mayroon tayong konstitusyon, binoto natin lahat yan. Alam na, pati mga bata na gaya ng konstitusyon, alam nila na may proseso yan. Pag may impeachment, ituloy natin, huwag nating i-delay. Binigyang din pa ng dating senador na mahalagang impeachment trial para makita ng taong bayan ang katotohanan sa likod ng mga alegasyong ibinabato sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Matatanda ang itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang kinalaman sa impeachment ang nangyaring kudeta sa Senado. Pero ayon kay Gordon, mula nang maupo si Cayetano sa kanyang pwesto, nagkagulo na sa loob ng mataas na kapulungan. Inihalin tulad pa ni Gordon na nangyaring kaguluhan sa Senado sa ginawang pagsunog sa Reichstag sa Germany para magkaroon ng kontrol sa pamahalaan si Adolf Hitler. Ako from the very beginning, I think talaga ito pagkukuble doon sa impeachment Pag-delay, pag-confuse, yan ang ginagawa. Dahil pinaboto si yung nagtatago, bumalik dahil tinawag ni Cayetano para bumoto sa kanya. Tapos yung nakaboto na sa kanya, gumawa sila ng gulo para ma-distract ang tao. Para bang yung nangyari sa Germany noong araw, sinunog yung Reichstag ni Hitler para magawa niya yung kanyang gustong gawin. At matapos yung sunog, maging most powerful man sa Germany. Parang ganyan ang ginagawa na kinukonfuse ang tao. At pagkatapos, pag tinignan mo yung pinagagawa, ay talagang araw-araw may bagong issue. May iyakan, mayroong bastusan na ang nangyayari. Ayoko gamitin yung word na bastos because nawala yung civility, nawala yung dignidad, nawala yung respeto. Sinabi rin ni Gordon na labag sa konstitusyon ang ginagawang boycott ng majority bloc sa sesyon ng Senado. Aniya dapat ipahayag ni Cayetano ang kanyang saloobin sa pamamagitan ng isang privilege speech sa loob ng Senado. Sa Senado, mag-privilege speech ka. Then ultimately, kung gusto mo, the power of the purse, pagdating ng budget, maghahanda ko kayo, scrutinize ko ang budget niyo. Ganyan, di ba? Pero parang ang batang munti na nagbamaktol, sinisigaw mo yung Secretary of Local Government at nakakahiya bakit? They're performing their duty. Malinaw naman, may court order, di ba? May sandingan bayan, no? Hindi ko maintindihan bakit para bang ang nangyayari, sinusunog ng Senate President yung buong Senado para lang makatakas yung ilang mga daga sa loob ng Senado. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bullias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, ilang bagong pensioner, sa Setyembre pa makakatanggap ng pension increase. Nilinaw ng Social Security System na hindi pa agad makatatanggap ng pension increase ang mga bagong pensioner na kwalipikado matapos ang May 31. Ayon sa SSS, tanging mga retirement, disability, death, at survivor pensioners na may date of contingency hanggang May 31 lamang ang makikinabang agad sa ikalawang tranche ng pension reform program na ipinatutupad ngayong Hunyo. 10% na dagdag ang matatanggap ng retirement at disability pensioners, habang 5% naman para sa death at survivor pensioners. Samantala, ang mga magiging pensioner mula June 1 hanggang August 31 ay makatatanggap din ng parehong dagdag benepisyo, ngunit magsisimula pa lamang ito sa Setyembre. Bahagi ito ng 3 taong pension reform program ng SSS na naglalayong mapataas ang benepisyo ng mga pensioner sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.